Bakit lumalaki ang itlog pag may luslos? Sagutin natin. Yan ang isa sa mga questions na natanggap natin na parang stating the obvious, pero hindi. Ang luslos in English ay hernia at nangyari yung luslos kapag merong isang body part na nasa isang compartment at lumipat sa isang compartment. I-discuss natin ng mabilis yung pinaka-common, which is the inguinal hernias. Okay? So, tulad ng sinabi ko, basta sinabing luslos or hernia, magdedepende yan sa location. Yung pinaka-common, itong inguinal hernia. So, luslos sa singit, inguinal area. Kapag sa pusod nangyari, umbilical hernia. Kapag dun sa femoral canal na nangyari, femoral hernia. Okay? Pero yung question, bakit kapag may luslos, yung itlog yung lumalaki, which is sa inguinal hernia? Ang sagot dyan, kasi dun sa indirect inguinal hernia na tinatawag, itong type na to, ito, nakikita niyo yung cursor, di ba? Type na to ng indirect ng hernia, nagkakaroon ng weakness sa anterior abdominal wall. Ito sa harap. Nakita niyo yan, yung muscle. Merong weakness. So, nagkakaroon siya ng butas, ng kanal. Tapos, yung nilulusutan niya ay dun sa inguinal canal. Tapos, didiretso siya, related siya doon sa spermatic cord. So, kapag lumusot ang bituka or taba, diretso papunta sa singit, at kapag nag-progress at malaki yung defect dito sa area na to, dadami yung lalabas, susundan niya yung natural progression niya pababa ng itlog nung kasabay ng spermatic cord. Yung spermatic cord, nandun yung blood vessels ng testicle, nandun din yung vas deferens, yung nagkakarga ng sperm, at nandun din ang nerves na nagsasubserve dun sa itlog. Okay? So, kung iisipin mo, ang unang iisipin ng lalaking may luslos, meron siyang sakit sa itlog. When in fact, ang sakit mo talaga kapag may inguinal hernia ka ay itong butas dito. Not necessarily dun sa testis or dun sa itlog mismo. Nagkataon lang na yung lusutan nung hernia ay papunta doon sa scrotum. Papunta siya sa scrotum. Kaya ang nagmamanifest, ang nakikita natin sa labas ay yung akala natin yung testicle, yung lumalaki. Okay? So, sana nasagot natin ngayon kung bakit lumalaki ang itlog, supposedly, hindi naman talaga, kapag nagkakaroon ng luslos. Ang pinaka-direksyong sagot, doon tumutuloy yung bituka at taba na lumulusot doon sa butas sa tiyan. Dito. Nakikita nyo, di ba? Tala, turo ko nga. Yan. Wala. Di lulusot. Ayan. Itong iniikutan ko. Yan. Yan talaga yung sakit ng may luslos. Meron silang butas dyan. Okay? Sige, sumagot lang tayo ng ibang tanong. Ito, maganda sagutin to. On a separate occasion, pero sagutin na rin natin. Tanong ni Philip Paclean, magkakaluslos ba kapag nag-gym tapos maluwag ang underwear? Hindi. Hindi. Kailangan meron kang inherent weakness doon sa anterior abdominal wall mo kapag kailangan meron kang inherent weakness sa anterior abdominal wall mo para magkaroon ka ng luslos. Nagmamanifest lang yan. Sagutin natin ito sa separate video. Magandang topic to para mapanood din ng iba. Nagkakataon lang na kapag nag-gym, nag-exert kayo ng effort, tumataas ang intra-abdominal pressure, lalabas yung bituka or taba papunta dun sa singit. Kaya nako-correlate
Kaya kinorelate ang pag-gym sa pagkakaroon ng luslos kasi buhat ng buhat yung mga tao doon. When in fact, kahit na mag-exert ka ng effort, Valsalva maneuver, yung umiri ka, kahit umiri ka, halimbawa, ang tigas ng dumi mo, sobra yung pag-iri mo, lalabas at lalabas pa rin yung itong contents na to papunta sa singit. So, not necessarily gym. Walang kinalaman yung underwear sa pagkakaroon ng luslos. Okay? Yan ang questions nila. If naoperan ba na ba sa luslos, nababawasan ang count ng sperm? Not necessarily. Kasi kapag luslos, ang inooperahan mo lang talaga itong butas na to. Pero sa operasyon ng luslos, at risk na ma-injure yung vas deferens. Yun yung tubo na nagdadala ng sperm galing sa testicle papunta sa seminal vesicle, papunta dito sa prostate palabas. So, mangyayari lang na totally na mababaog ka kapag bilateral yung hernia mo, bilateral yung inoperahan, parehong side, bilateral. Tapos, pareho silang naputol yung vas deferens. Okay? Dali. Ito, good question din. Good question kasi gusto kong klaruhin. How can we prevent po, ibig sabihin yung hernia? Pwede po magtali ng mahigpit sa puson ng belt? Hindi. Hindi rin. Yun yung paniniwala eh. Pero yung totoo niyan, kapag meron kang butas dyan, hindi magagamot ng butas yung paglalagay mo ng belt. Once you exert effort, once this is open, sometimes if it's too relaxed, even without exerting effort, lumulusot yung abdominal contents. So you can't prevent yung hernia kung meron kang hernia na talaga. You can prevent yung paglabas by consciously not exerting effort na tataas yung intra-abdominal pressure ninyo. Okay. Tinitingnan ko pala yung picture para napakasakit nga niyan. Yung mga chronic na hernia, yung mga pangmatagalang hernia na, hindi naman sila masakit. Hindi naman. Nagiging masakit yung hernia kapag acute, yung biglaan, tapos may naipit. Pero yung mga pangmatagalan ng may luslos, minsan dekada silang may luslos, wala silang nararamdaman na pain. Pero yung biglaan, tas naipit, nabulok yung bituka, yun, susuka-suka yung pasyente, magsisepsis yung pasyente, emergency yun. Kailangan maoperahan agad. Sagutin natin mga relevant question. Good question again. Naayos po ba sa hilot ang luslos? Hindi. Hindi rin. Diretsong sagot na yan, ha? Ganito yan. Kapag na maluwag ang luslos, kaya ito yung theory ko. Kaya merong paniniwala na gumagaling or naaayos ng hilot ang luslos. Kasi yung medical and surgical term, kapag binabalik namin sa loob ng tiyan yung lumuslos na bituka at taba, is we reduce the contents of the hernial sac into the abdomen. So, nire-reduce namin, parang reduction yung tawag. So, kapag maluwag tong butas na to, nakikita nyo yung binibilugan ko? Yan. Pag maluwag ang butas na to, by manipulation, kahit yung pasyente mismo ang humawak
nung luslos galing sa singit nila or galing sa itlog nila, tinulak nila paloob, nawawala. So, gumagaling. Pero yung totoo, hindi siya magaling kasi butas pa rin yan. So, na-manipulate lang yun, pero hindi siya gumaling kasi butas pa rin yan. Kailangan pa rin yan operahan, isara yung butas at tapalan ng mesh. Okay? So, hindi siya gagaling sa hilot. Okay? Kahit sabihin pa nung hilot na mapapagaling yan. Pwede niya ma-reduce pero hindi niya matatapalan yung butas. Okay? Bawal ba or babawasan na po ba magbuhat ng mabigat? Ano yung tanong mo? Kung may luslos ka o wala? Kung wala kang luslos kasi walang issue sa pagbubuhat ng mabigat. But if you have hernia, inguinal hernia, to prevent it from going out, these abdominal contents, dapat hindi ka nag-exert ng effort. Okay. Let's answer relevant question. Clarify natin. Princess, yung luslos po ba na yan, bukol po ba siya? Pag tinignan mo siya, sasabihin mo bumubukol, yun din ang description syempre ng pasyente. Tingnan niyo ito, inguinal hernia or umbilical hernia. Ang chief complaint ng patients niyan, Doc, bumubukol. May bumubukol po sa singit ko or may bumubukol po sa itlog ko or may bumubukol po sa pusod ko. So, bukol. Pero kasi, on the other end, ginagamit din kasi sa medicine at surgery yung term na bukol kapag ang tinutukoy ay cancer. So, nag-iingat kami sa term na yun. Ang luslos bumubukol. Kasi yung bukol per se, baka isipin kasi cancer. So, ang luslos naman ay hindi cancer. Hindi cancer, ha? Kung saan lumuslos yung organ, dun siya bumubukol. So, bukol. Mukhang experience mo na yan, Doc. Galing yung paliwanag. Experience, maraming nang naoperahan na ganito. At marami nang na-encounter na patients ng inguinal hernia. So, yes. Very good question. Ano pong pagkakaiba ng varicocele sa hernia? Okay. Huwag kayo magsawa. Uulit-ulitin ko yung definition kasi para maintindihan ninyo na maigi. Varicocele, kapag yung ugat dito, literal na ugat, veins, internal spermatic veins dito ay abnormally malaki. Dilated dito. Ito, kailangan makita nyo. Ito, sa cord na to, spermatic cord. Kapag abnormally dilated sila, ang tawag doon varicocele. Ang luslos, kapag may butas sa anterior abdominal wall at lumusot yung organs tulad ng bituka or ng taba sa loob ng tiyan, lumabas dun sa butas, yun ang luslos. Kaya sila napagkakalituhan siguro kasi pareho sila ng area of manifestation, which is dito sa may bandang singit or dun mismo sa itlog, sa may bayag mismo. Kaya medyo dun siguro nanggaling yung confusion kung ba't sila hahalo na pagkakaiba. Yung sinasagot ko yung mga relevant questions dun sa sa luslos. Makaka-apekto po ba yan, magiging dahilan po ba hindi magkaroon ng anak ang taong may ganyang karamdaman? Kung luslos lang, dapat wala. Pero theoretically, kung malaki yung luslos, naiipit niya yung vas deferens, nagkaroon ng tapos na masyadong malaki, na apektuhan niya yung pagdaloy ng sperm dun sa vas deferens, baka may effect, pero theoretically dapat wala.
Pag may luslus po ba, may tendency magkaroon ng erectile dysfunction? Dapat hindi. Dapat hindi sila related. Pero, ganito yan. I'm answering, yung hindi ko ay physiologic side. Pero, doon sa psychogenic side ng erectile dysfunction, pwedeng makaapekto yun sa erectile function mo. Kasi just imagine na meron kang malaking luslus. Kung ganito lang dapat ang itlog, sa'yo ganyang kalaki, di ba mababawasan yung parang kumpiyansa mo sa sarili mo, or baka may pain kapag nakikipagtali ka. So, naapektuhan yung erectile function mo. Kasi, or nahihiya ka halimbawa, sa bago mong partner, nahihiya kang maghubad sa harap niya kasi nga malaki yung itlog mong gano'n. So, pwedeng maka-apekto sa erectile function. Physiologically, baka hindi. Pero, yung psychogenic side of erectile function, baka maapektuhan. Okay. Ito, magandang comment to. Nakamamatay yan pag nabulok. That's true. Itong luslos, unfortunately, yes, may mga nakita na rin kami patients na nag-toxic dahil sa luslos. Kasi nung dumating sila, itong lumuslos na parte ng katawan, ng bituka, nag-strangulate na dito, strangulate na sakal na dito, tapos nabulok na to. So nagkaroon na sila ng severe sepsis. So kinailangan na putulin yung part ng bituka na to, pinutol yung part ng bituka na yan, dahil toxic yung patient, na ileostomy muna or colostomy. Nilabas muna yung bituka sa may tiyan, tapos ni-repair pa rin to pero tissue repair lang. Alin po mas delikado sa hernia at varicocele? In terms of life or death, mas correlated sa life or death situation kapag acute ang hernia. But varicoceles can also cause distress dun sa patients in some other ways. One, it causes pain in 25% of patients. Two, it causes male subfertility sa mga pasyente. So, 3, causes yung abnormal semen analysis. And 4, it causes yung disparity ng paglaki ng bayag. So, it causes problems elsewhere. I had an open mesh surgery. May risk po ba na mag-fail yung mesh? What do you mean fail? Ang trabaho naman ng mesh, kapag nilagay, is to cause fibrosis and to strengthen yung anterior abdominal wall dito. Dito yung nakapwesto. Okay? But there are cases na in some patients, dahil accessory pa rin yan, some patients can have rejection ng mesh. Yung iba nagkakaroon din ng infected na mesh. Any signs na meron kang ganun, you should go back to your surgeon right away. Lang naman. Or if you feel anything weird. Pero sa ibang patients talaga, nararamdaman, pag nag-follow up sila, tumitigas na kasi talaga yung area na yun. And rightly so, para tumigas yung, para mag-strengthen yung repair. Sana, nawala na yung comments ko. Wait lang. Sana, major operation po bang kailangan sa luslos? It's an operation. You'll be put under anesthesia. Ilalagay kayo sa spinal anesthesia
or general anesthesia, depende dun sa assessment sa inyo. But it can be done in less than an hour or so, pero wala sa bilis yan. Nandun yan sa safety ng paggawa at sa tamang technique ng paggawa. Para siyang nasa gitna eh. Hindi siya minor operation, hindi rin siya major operation. Para siyang medium. Nalala ko ng general surgery kami, nasa medium level siya ng surgery, type of surgery. Anong edad mostly nagkakaroon ng luslos? All ages. All ages. Merong mga sanggol na merong luslos na kapag hindi nagsara yung gubernaculum nila. Tapos, meron ding mga men with 20s, 30s, almost all ages. Pero mas in older men, notorious yung magpahina ng anterior abdominal wall kasi nagkakaroon ng collagen breakdown ng mga smokers. So, ingat. Ano pa ba yung mga tanong dito? Namamana po ba yung luslos? There will be studies na will say na merong association yung ganito, pero yung mas direct na answer dyan, kapag meron kasi kayong genetic weakness, genetic cause ng weakness, ng mga connective tissue disorders, may mga Marfan syndrome, sila yung mga parang literal na namamana talaga yung luslos. Pag imuubo po, lumalaki. Normal po ba yun? Siyempre, hindi, nag-iingat ako sabihin yung term na normal kasi hindi man normal. Expected. Can be expected in some men. Kasi nga, kapag umuubo kayo, para kayong umiiri in small bursts, di ba? So, kapag umiiri kayo, tumataas yung intra-abdominal pressure. Kung merong butas dito, hindi lalaki talaga siya. So, hindi siya normal. Abnormal siya. Pero expected kasi umubo ka. Pareho lang rin yan kapag tumodo-iri ka. Okay? Malignant or benign po bang luslos? Benign. It's a benign disease. Paliwanag ko na to kanina. Totoo po ba na sa pagbubuhat ng mabigat na madami nakuha ang luslos? Hindi. Kapag meron kayong luslos, kaklarify ko lang yung way of thinking. Kapag meron ka ng luslos, may butas ka na dyan, pag nagbuhat ka na mabigat, tataas yung intra-abdominal pressure mo, talagang lalabas yung bituka at doon mo mapapansin yung luslos. Okay? Okay, good question again. Good and relatable question. Hernia varicocele minor lang po ba? Need maoperahan agad? What if kaya pa naman tiisin? Both of them are not emergencies. Except kung ang luslos ay acute. Na kapag lumabas ito, na-strangulate kung ano man yung lumuslos, yun ang emergency. Yun hindi ka pwede mag-antay. Kapag sumobra ka sa pag-antay, pwedeng mamatay yung part na lumuslos, pwede kang mag-sepsis, ibig sabihin magkaroon ng matinding infection sa dugo, pwede kang mamatay. Yun yun. So, pero pag hindi naman siya strangulated, we have patients na taon or dekada nang may luslos. Tapos, nasanay na sila. Okay. Siyempre, pag tatanungin nyo ang doktor, okay lang po ba yun? Sana hindi, di ba? Hindi okay yun. Hindi okay. Kung maaari, pa-repair ninyo. Pero yung sa varicocele, kapag may indication lang. Kasi pag may mga incidental na varicocele, tas wala namang indication, which is pain, subfertility, abnormal growth ng testis,
tsaka abnormal semen analysis, then you don't have to. Or yung iba kasi, yung ibang trabaho tulad ng yung mga seaman, manlalayag, their employers require them to have their varicocele removed or operated on. Tsaka yung parang sa gallbladder disease din, di ba ganon? Kasi ata, ang prinsipyo kasi doon, kapag nandun ka sa gitna ng dagat, tas crucial yung role mo doon sa barko or doon sa trabaho mo. So remote yung location ninyo, kailangan wala kang bawas yung reason mo to not function. Parang gano'n. Luslos and almoranas, magkaiba. Ha? Luslos yan, yung butas sa anterior abdominal wall na lumusot. Almoranas are hemorrhoids na malalaking veins sa anus, butas ng puwet. More of signs. Symptoms ng hernia kasi pain or heaviness. Pero yung sign yung nakikita nyo, pagbubukol. Dok, sa babae po ba meron? Tsaka paano malalaman? Yes, hindi siya imposible sa babae. Posible pa rin, pero less common sa babae ang inguinal hernia. Pero any type of hernia pwede rin magkaroon ng babae. Sa buong surgical career ko, isa pa lang ang babaeng na-operahan ko ng hernia. Tapos 2016 pa. Yan, nasagot ko na rin. Yes, pwede. Is it necessary na magpa-opera po pag nasa itlog ang luslos? Ibig sabihin lang nun, complete yung hernia. Umabot na hanggang scrotum. Necessary? Let's be careful with our terms. Pero it is a disease entity and it's a problem. It's a mechanical problem. So, kailangan mo siyang operahan para makorek. Unless you're willing to live your whole life na lumalaki-laki yung itlog mo. Yung ibang malalaking luslos, ha? Hindi to biro. As in, hindi na nagkakasya yung pantalon nila. Kasi masyado nang malaki. Pag nakita nyo yung CT scan ng iba, halos yung more than half ng small intestines nila doon na sa loob ng bayag. Yan. Still relevant, not weird. Bawal po ba mag-masturbate ang lalaking may luslos? Gaano po kadalas ang allowed mag-masturbate sa taong may luslos? Hindi naman siya bawal. Okay? And yung function mo of having penile erection, arousal, it's still intact. Your ability to ejaculate and eject semen is still there. So, hindi siya bawal. Case na po ba kayo naging infertile ang babae dahil sa luslos? Isa pa lang ino-opera ko ng luslos eh. Mukhang naman happy. Dok, wala bang malaking peligro sa health kung may umbilical hernia ang tao? Yun nga, kung maliit lang, walang naiipit, okay lang yan. Pero, in some patients, same principle. Kapag yung bituka lumabas sa hernia, naipit, hindi mabalik, then, peligroso yun. Pwede kang mamatay. Kapag nabulukan ka ng laman, pwede kang mabulukan ng bituka, pwedeng maging morbid yun. You're welcome. You're welcome. Doc, left ball lang po ba mostly affected ng hernia? Hindi ko maalala yung stats eh, pero unilateral mostly. Mas common ang unilateral kaysa bilateral na hernia.
Nakasign sa Pilipinas lalo sa Mindanao. Taga Sultan Kudarat ako. Sultan Kudarat. Normal. Again, normal po ba mas malaki yung isang balls o luslus na yun? Kailangan mong i-define. Kailangan mo ipa-examine yung ganyan. Kasi, para malaman kung anong malaki yung testis o meron lang, o merong luslus. Okay? Neurosurgeon lang po ba pwede mag-opera sa luslus? Hindi. Overlap namin siya ng general surgery at ng neurology. So, kaming mga neurosurgeon at ng general surgeons ang marunong at trained na mag-opera ng luslus. You're welcome. You're welcome. Nakawa po ba ang luslus? Hindi. Hindi. Mechanical problem yun eh. Problemang pansarili ang luslus, hindi siya nakakahawa. Okay. Okay. Very nice discussion about hernia, luslus, bakit lumalaki ang itlog pag may luslus. I hope I answered most of your questions. Thank you very much for asking your questions, and I appreciate your participation in this topic. Okay, if you have any other questions, just comment them. Nababasa ko naman lahat yan. Or message me here on Facebook or on Instagram. Alright? Thank you very much for watching. Ako po si Doc Drew, urologist. Good night.